Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne today. Ito, napadaan tayo dito sa isang video coming from SMNI. So, meron silang na-interview. Okay, isang economic risk consultant. So, dito nilatag niya yung mga informations at mga bagay-bagay, pati ang provision ng batas. Kung bakit itong naging action na ito ni Bangag Jr. ay isang impeachable offense. So, painggan natin at maglinay-linay tayo sa kanyang mga sinabi. So guys, naisip ko nga, may nakita ako isang post ni Ma'am MJ. So, sinabi niya ron na may disclaimer na siya. Okay? Na hindi daw po news yung or anything yung kanya na ito daw ay isang opinion. So, basically, I think it is rightful din na we do some disclaimer. Ito po ay isang reaction video, isa pong komentaryong video at hindi po ito isang form ng paglalahad ng balita. Huwag po tayong tatanga-tanga para i-classify po na ito ay isang balita. Clearly, nagre-react lang po tayo sa material na meron tayo sa harapan natin. And we are protected by Article 3, Section 4 of the Bill of Rights. Kung ano man yun, hanapin niyo na lang. Anyway, so bumalik na po tayo dito at pag-usapan natin after ang video na ito. Play na natin. Inihayag ng isang economic risk consultant na may nagawang impeachable offense si Bongbong Marcos Jr. Ngunit hindi ito pinag-uusapan ng mga mambabatas dahil para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, kontrolado ni BBM ang Kongreso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Okay, tanong. Totoo hindi yung sinasabi ni Attorney Sal Panelo? Nakita niyo naman, 240 ang pumirma sa impeachment ni VP Sara. At doon sa 240 na yon, ilan doon ay party list, ang ilan doon ay mga kongresista. Diba? Now, doon sa 240 na yon, puntahan nyo ang mga Facebook pages ng mga yun. Talagang pinangangalandakan nila na namimigay sila ng ayuda. Tatandaan nyo mabuti, mahigit 64% na po ang nai-release ng DBM. Okay? I don't know what term did they use. Nasa January pa lang tayo, pero mahigit 50% na ang nirelease ng DBM. Knowing that, ang GAA 2025 is ihihiring pa lang. Diba? Ngayon, ang tanong ng maraming netizen, ano mangyayari kung maging ma-declare na unconstitutional ang GAA? Tatandaan nyo, may mga nakalagay sa GAA 2024 na wala sa 2025. So pag dineclare na unconstitutional ang GAA 2025, magkakaroon na reenactment. Magre-reenact. Tama ba yung yung term na yon? Sorry. Reenactment. Tama yung term natin. I-reenact nila yung budget ng 2024. So, pag yan ang nangyari, anong mangyayari dun sa pinamigay na nilang AKAP funds? Diba? Oh. Ano sa tingin niyo mangyayari? Pwede ba natin kasuhan yung 240 na namigay ng AKAP? Kaya ba nilang bawiin? Okay? Kaya ba nilang bawiin yung pinamigay nila? Kaya bang bawiin ang nai-release na? Oh. Kung hindi na, ano mangyayari? Diba? Sa tingin niyo, anong mangyayari? Balik tayo dito. Halos araw-araw naman ng mga balita ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment na nakaangkla sa mga personal na interes, galit at kagustuhang makapaghiganti ng mga makakaliwang rebeldeng grupo at politikong nasagasaan ng nagdaang administrasyon. Ang impeachment na ito laban sa ikalawang Pangulo ay ikinagalit
ng milyon-milyong bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon. Kaya naging mitya ito ng kaliwat kanan na rally ng mga supporter ng pamilyang Duterte sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lahat ng kaalyado ng kasalukuyang administrasyon ay naging maingay sa pagbibigay ng kanilang mga opinyon na nakatutok lamang sa Vice President ng bansa. Ngunit para sa isang geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Ferdinand Pasion, mismo ang Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos Jr. ay mayroong nagawang impeachable offense na hindi tinatalakay ng mga mambabatas. Sa isang forum, sinabi ni Professor Pasion na nilabag ni BBM ang mga nakasaad sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpasok ng mga Amerikano at paglalagay ng missile system nila dito sa Pilipinas. Section 2 of Article 2 of the article on the Declaration of Principles and State Policies under sub-article on principles. And I will quote, "The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, kapayapaan, equality, pantay-pantay with Russia, with China, with all countries of the world, justice, freedom, cooperation with all countries of the world, not just America, and amity with all nations." Section 8 of the above article under the sub-article is state policies. And I quote the Constitution directly. "The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory." And finally, on Section 25 of Article 18, on the transitory provisions. Ito napakahalaga. After the expiration, hindi before, after the expiration in 1991, after 1991, ano ba tayo ngayon? 2024, di ba? After 1991, of the agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America concerning military bases, foreign military bases, troops or facilities shall not be allowed in the Philippines. Binigyang diin ito na ang ginawa ngayon ng administrasyon kasama ang bansang Amerika ay isang impeachable offense. This is an impeachable offense, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Napakabigat po na, kasi ang impeachable offense po, yung lang pong high crimes. Hindi po impeachable yan. Pero yung culpable violation of the Constitution at saka yung high crime of betrayal of public trust, yan po ay impeachable talaga, walang kaduda-duda. Kaya Mr. Beloved President Bongbong Marcos, kung ayaw mong ma-impeach, dapat magkaroon po ng bagong, new treaty. Hindi yung before 1991, dapat after 1991. Inihayag ng isang economic risk consultant. Okay. So obviously, itong si economic risk consultant, no, inangkla niya ang kanyang opinion sa mga batas, sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, sa mga desisyon ni Bangag Jr. Ang tanong, mali ba yung sinabi ni Attorney Salpanelo na even if yung mga lawyers hindi na lang align kay PRRD, yung mga lawyers na ayaw din sa kanya, will they file an impeachment complaint against him? I'm sure, oo. Yan ang pwedeng maging sagot. Ang tanong, aaksyonan ba yan ng Congress? Kasi ang Congress dapat ang mag-initiate niyan. Imagine niyo yung dadaanan niyan. Diba? Hindi talaga may impeach yan si Bangag Jr. Alam mo kung bakit? Kasi nabubusalan ng mga kongresista ng pera. Sino ba ang Senate President? Pinsan, di ba? Ngayon, isa pa naiisip ko, no? Parang ano ko lang. Sa tingin nyo ba, itong mga congressman natin, pinirmahan ba talaga nila yung impeachment complaint against kay VP Sara para makakuha ng budget sa ayuda nila para sa taong bayan? Is it really for the people or is it really for themselves? Yun ang tanong natin. Kasi pumapasok sa isip ko, talaga
ba? Ganyan nyo kamahal ang mga constituents nyo? Di bali ng masira kayo? Basta meron lang kayo maibigay sa mga constituents ninyo. Oh. Anong binibigay ninyo? Tapos very timely pa, itataon pa nila yan sa eleksyon. Yung pamimigay nila. Ilang tao na nagsabi, even si Vilma Santos, sinabi niya, wala kayo dapat tanawin ng utang na loob sa amin. Dahil yung perang pinamimigay, yung perang tinutulong sa inyo, ay hindi naman talaga galing sa personal nilang bulsa. Yan ay galing sa mga taxpayer. No? I'm not saying it verbatim, pero yun yung gist ng message ni Vilma Santos. May mali ba sa sinabi niya? Diba? May mali ba? Wala. Pasok sa bangka yung kanilang political dynasty dyan sa Batangas, no, sa Lipa. Now, kung maaalala nyo rin, sinabi ni VP Sara, may 5 na raw ginawa si Bangag Jr. na impeachable offense. Pero bakit hindi nagsasampa ng impeachment complaint si VP Sara? Dahil ayaw niya ng gulo. Ayaw niya magkawatak-watak ang mga Pilipino. Taliwas sa sinasabi ng USEC, no, na hinihikayat di umano ni VP Sara ang mga taong magalit sa gobyerno. Kahit walang Sara Duterte. Kung si Bangag Jr. ang presidente at yan ang nangyayari ngayon, magkakaroon ng galit ang taong bayan. Diba? Magkano na kilo ngayon ng mga baboy, baka, manok, isda? Gusto niyo makita yung isang meron naman nakita rito eh. Dali ah. Ano ba yung na-repost ko? Ano ang na-repost ko? Meron akong ni-repost dito. Nawalan. Meron akong ni-repost na meron isang babae kumakanta sa gitna ng kalsada. Siguro sobrang depressed na siguro yun, sobrang galit sa administrasyon. Talaga nandun siya sa gitna ng kalsada tapos may truck na malaki. Nag-cause siya ng traffic doon. Ang sinabi niya, kinanta niya, nabanggit niya rin doon yung taas ng bilihin, saan na yung 20 pesos na bigas. Diba? So kahit walang Sara Duterte, kung si Bongbong Marcos ang presidente at ito ang nangyayari ngayon, hindi niyo pwedeng sabihin na inuudyok ni VP Sara ang taong magkaroon ng galit. Ang inuudyok ni VP Sara is ilabas nila yung kanilang saloobin. Sabihin nila ng taong bayan kung ano ang problema nila. 'Di ba? Hindi sasabihin you're one step away from sedition. Imbes hikayatin mo ang taong bayan na ilabas ang kanilang saloobin at mapapakinggan sila ng presidente at i-address ng presidente ang kanilang problema. Instead, ang ginagawa nitong music natin ngayon, no, which unfortunately, naging malapit sa atin, yan ang sasabihin. Inihikayat daw
ni VP Sara ang taong bayan magkaroon ng galit? Bakit niya hikayatin ng taong bayan kung galit na nga eh? Ano pang panghihikayat ang kailangan niyang gawin? Siya pa nga nagsasabi na huwag kayo magprotesta. Labas nyo sa social media ang sama ng loob nyo sa administrasyon. Diba dapat, pag naman naglalabas na sa loobin ang taong bayan, pinapakinggan, ina-address, binibigyan ng solusyon, at hindi tinatakot? Ito ba yung klase ng administrasyon ni Bangag Jr.? Diba? Mas meron pang isa ditong post, no? Pakita ko sa inyo yan. Sabi dito, tingnan niyo to. Walang sasantuhin. Palas to fact-check Rodrigo Duterte vloggers and spreading fake news. Talaga targeted, ano? Targeted ang mga Duterte. Targeted ang mga supporters. Targeted ang mga Duterte-aligned content creators. Ano din sabi rito ni ano? Ano din sabi rito ni General Torre? There's no closure kung walang justice. Ang prinsipyo ko rito, ayusin natin ang pag-iimbestiga no matter kung sino ang tamaan. Kasi at the end of the day, we have to give justice sa mga victims nito. We will pin him down with hard evidence and all other guys na enablers niya. Diba? And all other guys. Kaya nga tanong ko sa kanya, is this a threat or a warning? Tingnan mo kung paano ina-address ng bagong Yusek Castro to VP Sara. Bakit di yan sinabi sa korap mong tatay? Tama ba yun? Yusek Claire, do you sound professional when you said that? Ito ang pahayag, ang naging pahayag ni Yusek Claire Castro sa mga pahayag ni VP Sara Duterte sa nakaraang indignation rally ng PDP kung saan sinabi ng VP ang karapatan ng mga Pilipino na magalit sa pamahalaan ng gobyerno. Sa pamahalaan ng gobyerno. Bakit di mo yan sinabi sa korap mong tatay? Anong basihan ni Yusek Claire Castro? Mga articles? Kung may basihan kayo na korap talaga si PRRD, bakit hindi nyo sampahan ng kaso sa ombudsman? Diba? Akala ko ba yung mga news article, hindi yan tinatanggap? Hindi yan admissible sa mga korte. And yet, the way you talk, especially abogada ka, diba? We should learn something from you. Nilatag ba nila? Sinabi ba nila? Puro kayo paratang, pero wala kayong maisampang kaso laban sa mga Duterte? Kasuhan nyo. Nabi nyo palang korap eh. Kasuhan nyo. Kami, kung kaya namin sabihin kay Bongbong Marcos na korap, one very good example, yung nangyari dyan sa PhilHealth. Imagine niyo, pinopondohan ang isang project na paulit-ulit ng napondohan. Sino nagbigay ng directive sa dating PhilHealth president? Ang sabi niya, he was given directive. And as a good soldier, sumunod lang siya. Ano ba tanong? Ano ba magic word ng Supreme Court? Saan ang pera? Where's the money? Imbis yan ang mga pag-usapan ninyo dyan. Yung nananahimik na Sara Duterte, halos inaaraw-araw nyo na. Diba?
O ito. Itong bridge na to na nagiba. Panahon pa to ni Pinoy na tinuloy lang at natapos sa panahon ni Bangag Jr. Okay? Nung pagkatapos kay Bangag Jr., ayan no, imaginein mo kung gaano kalalaking pera yan. Whereas fiscal year 2024 General Appropriation Act, the implementation of project is covered by the cash building system required to Executive Order 1991 dated September 9, 2019. Oh. May 2024. Tingnan mo yung value ng pera. 274,456,456.62 pesos. Saan covered to? Sa GAA 2023. Sino involved? RD Interior Junior Construction. Oh. Tapos makikita mo, 2023, 2024 lang. Diba? Tapos isisisi sa isang truck na merong kinakargang 100 something tonelada. Sabi ni Ma'am Joy rito, yung Kabagan Santa Maria Bridge ay pinondohan para ito ay may ayos na sa ilalim ng Ensure Safety and Reliable National Road System Bridge Program Retrofitting and Strengthening of Permanent Bridges. Dalawang National Budget 2023-2024. A total of 390,574,929.54 worth of retrofitting and strengthening work, harap-harapan na fact-check na walang nangyari. Nagsusumigaw na korupsyon, asan ng congressman nito, LGU, DPWH, nasa na napunta ang pera. Diba? May na-aksidente pa. So maniniwala ba kayo na walang korupsyon? Sabi rin ni Kato Nying, malala ang korupsyon sa panahon ni Bangag Jr. Doon sa mga nagkakaroon ng dealings dyan sa Malacanang. O kaya sa House of Representatives or even sa Senate. Naniniwala ba kayo na malinis si Bangag Jr.? Ha? Ako hindi. Marami akong alam na hindi na para pag-usapan natin. But then again, ito yung mga obvious. PhilHealth, yan, GAA. Tapos may magsasampa na naman ng another kaso about sa pagta-transfer ng pera from PDIC to National Treasury. Hindi niya na pinatulog yung magkakaroon na po ng bar exam sa September, and yet busy ang ating mga justices sa pagre-review ng mga kasong ito. Diba? Yung kaso na sinampa namin, pinapasagot na po ang Tri-Committee chairpersons. Diba? Kaya ba nila maglabas ng ebidensya for calling us narco-vloggers, pogo-paid vloggers? Meron ba sila? Not unless mag-falsify sila ng mga ebidensya. But then again, babalikan natin yung sinabi ni Ace Barbers. Nung tinanong siya ng mga tawag dito, ng mga newscasters. Anong basihan niyo dyan? Sabi niya,
Wala, theory lang daw nila yon. Speculation lang nila yon. Dahil organized daw sila. Doon lang sa part na organized daw kami. Ha? Ako fan of, ilang beses ko nakita si Attorney Claire sa mga si Attorney Claire, sorry. Si Attorney Trixie sa mga black screening. Hanggang tingin lang ako sa malayo kay Attorney Trixie. Nagpa-fangirl lang ako kay Attorney Trixie. Oh. Ako, alaw na alaw ako sa mga nababasa kong sinusulat ni Ma'am Crisette, no? Si Kelsey. Dahil sa inyo, kaya kami nagkita-kita. Para lang pirmahan yung mga petisyon namin. Kayon dahil lang, kaya kami nagkita-kita. Hindi kami magkakakilala on a personal level. Kung meron man akong kilala dyan, walang iba kundi si Ma'am Joey at si Sir Coco. Kasi kami ang dumipensa para kay Bongbong Marcos noong panahon ng 2022 election. Pati nyo kami pinatawag. Nagpasalamat ba kayo sa amin? Ha? Nagpasalamat ba kayo na sinalag namin lahat ng mga bato sa kanila ng mga kakampi? Hanggang sa magkanda leche-leche na mga buhay namin? Kaliwat kanan na character assassination na natanggap namin? Kaliwat kanan na death threats na natatanggap namin dahil sinusuportahan namin ang pamilyang magnanakaw? Ako lang ba nagsabi noon? No, nasa history yan. Diba? Tapos ngayon, tatawagin nyo kaming fake news peddler? Eh di parang sinabi nyo nanalo si Bongbong Marcos sa fake news. Pwede bang maghabla si Leni Robredo? Na kayo tumatawag sa amin na fake news peddler, pero kami yung isa sa mga tao na nakipaglaban, nakipagdebate, nakipag-argue sa mga Pilipino na sinusukang mga Marcos. Diba? Hindi ako nagre-raise ng controversy eh. Kaya tingnan mo yung number of followers ko. Naumasa na nga ako ni Ma'am Joey. Basta una pa ako sa kanya nagbablog. Chill lang tayo. Ayan, nagre-react lang tayo. Binabalikan lang natin yung mga nababalitaan natin na gusto natin pag-usapan. Tapos sasabihin, tatawagin kang fake news peddler. Talaga ba? Na tumatanggap ka ng bayad sa mga drug lords para lang sirain ang Quadcop? Kung meron nga mas matinding bumanat sa inyo, walang iba kundi si Attorney Topacio. Ba't hindi nyo pinatawag si Attorney Topacio pala? Diba? Pinatawag si Attorney Claire Castro pero hindi nyo pinatawag si Attorney Topacio. Kung banat-banatan nga kayo ni Attorney Topacio halos hindi na kayo magkanda o gaga. Ba't hindi nyo sila pinatawag? Kasi meron kayong kinakaya. Ganun ba yun? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung ito bang sinabi ng economic risk consultant nag-a-agree kayo. Na yung ginawa ni Bongbong Marcos ay isang labag sa ating konstitusyon. Kung halimbawa ba may mag-file ng impeachment complaint against kay Bongbong Marcos, sa tingin nyo, papansinin niya ng Congress? I really doubt it. Kaya nga gusto ni Bongbong Marcos, manalo na naman ang slate niya sa Senate naman. Guys, pagkakatandaan ninyo, nakita na natin yung ginagawa ni Bongbong Marcos sa House of Representatives. Papayag pa ba tayo na mangyari yan sa Senate? Hindi siguro. PDP laban must win. We should dominate the Senate kasi mas may stronghold ang Senate kumpara naman sa House of Representatives. Diba?
Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. I'll see you in the next video. Have a good night. Bye!